Lumulutang ang diwa ko noon. Hindi ko alam kung anong sinabi ng lolo. Hanggang sa pinapasok ng bahay yung mag-ama. Pinagtimplahan pa sa akin ng kape itong si Buloy. Tapos nag-usap sila noon. Bukas umano ay wala na ang barang. Huwag umanong mag-alala dahil mareresolba ang problema. Habang nagsasalita ang lolo ay panay ka pa ito sa tiyan ng bata. Hanggang sa matapos nila mag-usap ay nagpatuloy sa pag-inom ang lolo noon. Lumabas at sinundan ko naman kagad siya. Doon ko na tinanong kung ano ba talaga ang gagawin ni lolo doon. Ang sabi niya naman ay wala siyang gagawin maliban na lamang sa pangontra. Si Jerome ang may gagawin noon. Sinabi niya lang sa kung saan matatagpuan ang bahay ng nangbarang. Pagkatapos ay pupuksain ito ni Jerome. Hindi daw yun makakapalag dahil kinontra daw ang lolo ang kakayanan ng mambabarang na ito. Kaya malaya si Jerome kung anong gagawin dito. Marami na umanong beses itong ginawa ng lolo. Gaya ng sinabi niya, may ibang mga kaibigan siyang aswang at ito ang inuutusan niya dati. Yan ay kapag sobrang ilap umano ng salarin at magaling sa karunungan. Wala akong nasabi. Ganoon na lamang ang pagkamangha ko kay lolo. Bagamat nabanggit niya ang mga mangyayari. Pero ang tanong, paano niya nalaman kung saan nakatira ang nangbarang? Nung una kasi ay may mga ginawa pa siya bago pa mahulaan kung sino pero sa mga puntong yun napakabilis niyang nalaman eh. Wala man lang siyang ginawa sa bata. Kadalasan nakikita ko sa kanya, hinahawakan niya ng matagal ang pasyente. Bubuka-buka ang bibig niya. Maya-maya lang tila may kinakausap na. Yung tipong nakikipagtalo na si lolo. Ito na yung panggapos niya. Pero matagal ang proseso. Lalo na kapag nang lalaban ng salarin. Hindi naman kasi pinapatay ng lolo. Kagaya ng karaniwang naririnig ko na ginigilitan gamit ang buhay na salita. Kinakausap niya lang. At kapag hindi talaga nadala sa pakiusap, pinupunta namin. Magdadala pa ng alak ang lolo. Makikipag-inuman ito sa salarin hanggang sa magiging kaibigan niya na yon. Saka pa lamang mawawala ang isang sumpa. Ganun si lolo. Kahit gaano katigas ang isang mambabarang o mangkukulam, kapag nakipag-unayan na sa personal ang lolo, mapapalambot niya ito. Nababagabag ka ba, apo? Nababasa ko kung ano iniisip mo. Alam mo ba kung bakit ko nalaman kung saan nakatira? Naalala mo ba na may sinabi ako sa'yo dati na may napapanaginipan akong babae na matangkad? Hanggang ngayon napapanaginipan ko pa rin siya. Kung minsan naririnig ko yung bulong niya. Gabay ko siya. Hindi ko nga lang alam kung anong pangalan niya basta ang tawag ko sa kanya, Mantiw. Matangkad na medyo maitim. Parang ayos lang naman kasi wala naman itong reklamo. Doon ko napagtanto ang lahat. Bakit hindi ko kaagad naisip yon? Lahat pala ng mga kakaiba kay lolo dahil yan sa gabay niya. Patuloy pa rin talaga akong namamangha. Mga pasado 11:00 ng gabi. Bumalik si Jerome. Naroroon pa rin naman na mag-ama. Nakangisi itong si Jerome at tumango. Ang sabi nito'y tapos na umano. Maganda naman pala yung bumabarang. Baling kinita ng katawan. Naglulupasay daw ito nang makita siya. Mabilis naman umanong kinuha ni Jerome ang kagamitan. Nabilib ako nun. Tandem na tandem si Lolo at Jerome. Bit-bit pa ni Jerome ang dalawang kandilang kulay itim. May kung anong garapa itong inabot kay Lolo. Ang sabi nito ay yun na umano ang barang. Ang laman umano ng bote. Barang na umano. Tumawa naman ang lolo. Bakit daw maraming alam itong si Jerome? Aswang naman ito. Yung maliit na bote ay nilublob ng lolo sa abuhan. Kasama na doon ang dalawang kandila. Posible umanong mangbarang ulit yung babae pero kapag nangyari yon, ay paparusahan niya umano talaga.
May gagawin na talaga umanong hindi maganda si Lolo kapag hindi pa ito nadala. Pinauwi na noon ang mag-ama. Pagkatapos ay napayuhan si Buloy na puntahan ang dating kalaguyo. Pakiusapan ito at paintindihin, baka kasi walang maayos na paghihiwalay. Kaya nagtanim ng sama ng loob. Kumbaga, walang closure. Itong si Lolo, tumatanggap po talaga siya ng kung anong bigay ng sino mang tinutulungan niya kapag kusang loob. Pero hindi po yan naniningil. Kung kahit wala, ayos lang talaga. Kung meron, okay lang din. Pero kadalasan po talagang inaabot sa kanya alak. Lalo na sa mga suki niya noon. Itong si Buloy ay may ibinigay. Pinalapag lamang niya ng lolo ko doon sa lamesang maliit. Nakita ko 10 piso. Malaki na ito noong mga panahon na yon. Umuwi na ang mag-ama sa mga puntong ito. Habang itong si Jerome naman ay doon na lang pinanatili ng lolo. Nakipag-inuman pa ang lolo at umabot pa ito ng madaling araw. Langog na sa alak. Ang problema, itong si lolo kapag may gagawin ay hindi pinapalampas. Kahit gaano siya kapagod. Katunayan natuloy nga yung lakad na puntahan yung nananalasang aswang eh. Mabuti na lang at nakapagpahinga ako dahil kung hindi pa, naku pati ako. Puyat nun. Bumiyahe kami noon patungong Batbatingon. Si Jerome ay hindi ko nakitaan ng pagkapagod. Presko ang mukha kahit nangangamoy alak. Yung lolo ko halatang puyat pero maliksi naman kung kumilos. Sa bagay, parang lagi naman itong natutulog kasi nga madilim ang kanyang paningin eh. Bulag nga eh. Nakarating kami sa Batbatingon. Pasado 12:00 na ng tanghali. Dumiretso talaga. Walang paligoy-ligoy. Kinompronta kaagad yung aswang na nananalasa nun. Malaking tao yon tapos para bang galing bilangguan. Nasa tabi ng dagat ang bahay nito, na ang katapat naman noon ay summer na. Kinausap ng lolo at ang sabi, totoo ba umano ang balitang pumatay ng tao itong aswang na ito? Siyempre ako noon ay nagtaka. Bakit naman aamin nito kung sakaling siya nga ang pumatay, diba? Nakakaloko itong si lolo eh. Hindi ko alam kung langog pa siya sa alak noon. Mga ilang distansya kami ni Jerome. Siguro'y mga 5 dipa ang layo kay lolo. Habang si Lolo Abel naman noon ay nasa bukana ng bakuran. Itong aswang na nananalasa na pangalanan nating Danny, nakabungad sa pinto ng maliit na bahay nito. Nagtaka itong si Danny. Tapos naangasan. Umabante ng lakad patungo kay Lolo. Nakipagtitigan ito kahit bulag naman si Lolo. Sinabing lumayas daw sa bakuran niya kung wala namang ibang magawa kung hindi mamaratang lang. Ngumisi si Lolo noon. Ang sabi niya ay aalis daw siya noon pero binantaan niya si Danny. Malilintikan daw ito sa kanya sa ayaw at gusto niya. Tawa ng tawa naman itong si Danny. Sinabing baliw daw, matandang bulag pa. Bukod pa dito ay lasing daw ang lolo at may dala pa umanong mga alipores na parang kung sino. Tumalikod si Lolo. Dahan-dahang naglakad habang kinakapa ang landas gamit ng manipis nitong tungkod. Naghudyat ito ng pagtango sa amin at sinabing, umalis na raw kami. Napatanong si Jerome kung yun lang daw ba. Hanggang dun lang daw ba umano ang gagawin ni Lolo noon. Nakakaya sa mga tao kapag may ginawa ko sa kanya. Nakita niyo naman yung mga nakapalibot, di ba? Parang kayo yung bulag eh. Hindi tayo uuwi, syempre. Inaalam ko lang kung totoo ba talaga na pumatay siya ng tao. Anong inaalam lo eh? Alam mo namang hindi aamin yung ganun. Sabat ko. Ay naman kay Lolo baka iniisip ko daw na dahil yun sa pagtatanong niya. May dahilan umano yun at binabasa niya talagang iniisip nitong si Danny. Hindi ko maintindihan kung ano ang pinagsasasabi ni Lolo. Pero seryoso siya. Napakalikot pa ng kanyang mga mata na parang hindi bulag nun. Alam mo, hindi mo talaga mapagkakamalang bulag si Lolo kung hindi lang sa puti ng mata niya eh. Hindi kasi nagmimintis ito ng lakad. Gaya ng sinabi ko, sobrang lakas ng pakiramdam niya.
Umalis kami noon at pumuslit sa merkado. Doon kami kumain. Itong si Jerome kumakain ng karaniwang pagkain. Hindi ito naasiwa sa asin. Mali ang akala ko noon na takot ito sa asin. Tsaka yung mga naririnig kong kwento patungkol sa aswang. Parang taliwas. Pero naiisip ko din na baka may mga aswang talaga na hindi naaasiwa sa mga pangontra. Pinagdidiinan kasi ng iba na pangontra talaga ang asin. Walang pahipahinga noon. Pagkatapos kumain ay gumagala lamang kami doon. Doon lang mismo malapit sa kinaroroonan ng bahay ni Danny. Para bang inaaral ni Lolo ang buong lugar. Hanggang sa sumapit noong ng gabi. At dito ay sinabi ni Lolo na matutunghayan ko na umano kung paano siya papatay ng aswang. Napakaseryoso ni Lolo ng mga panahon na ito. Napayuko-yuko pa ito tapos yung mga mata niya. Nakabaling sa bahay ni Danny. Bulag yan na. Pero natutuntun ng kanyang mga mata ang lugar. Ito namang si Jerome nagtanong sa kung anong gagawin niya. Ayon kay Lolo ay magantay lamang saglit dahil pinapakiramdaman pa daw ng Lolo ang kilos ni Danny. Alam daw ni Danny na nasa paligid kami noon. Nagmungkahi ang Lolo na lapitan na daw namin ang bahay. Tulog na umano ang ibang residente. Walang ano-anong sumunod si Jerome sa Lolo ko. Habang ako naman sa mga puntong ito parang ayaw humakbang na mga paa ko noon. Natakot ako, Sir Seth. Hindi ko alam pero kinakabahan talaga ako. Kumabig na nga lang ako noon sa may bungarol. Ito yung mga puno ng bakaw na nagkumpulan sa tabi ng dagat. Malapit lamang ito sa bahay ni Danny. Nasa 10 dipa ata. Basta saktong nakarating ako doon ay siya namang paghinto nila Lolo sa kiliran ng bahay ni Danny. Narinig ko ang pagtawag ni Lolo. Sabi pa nito ay bumalik na daw siya para patunayan ang mga sinabi kanina. At kung iniisip daw ni Danny noon na nagbibiro ang Lolo, nagkakamali siya. Sa mga puntong ito habang nagsasalita ang Lolo ay nakita kong tinapik niya si Jerome. Pagkatapos ay pinapunta sa may bandang likuran. Nakakapanindig balahibo, Sir Settle, noong mapadako si Jerome sa likod. Nakita ko ang biglaang pag-iba ng postura niya. Nasa likod pero sa labas ng bakuran. Para bang nalubag ang katawan. Narinig ko pa nga ang paglagutok ng mga buto. Dito ko palang napagtanto na ganoon magbago ng anyo ang aswang. Kasabay naman noon ang biglaang pagbigat ng presensya. Hindi naman mababaho katulad nung una. Nakabukas lamang ang ilaw sa bahay ni Danny. Nakikita ko naman ang bulwagan ng malinaw. Hindi nagsasalita si Lolo. Hanggang sa maya-maya ay nabagot ako kaya naman lumapit na ako noon. Dito ko namalaya na nakasilip pala si Danny sa may bintana. Yung tipong nakatitig ito na masama sa Lolo Abel. Hanggang sa lumabas ito ng bahay, hindi kumikibo. Dahan-dahan lamang ang pagkakbang nito na para bang nakikiramdam kay Lolo. Maya-maya ay natapat ito sa may pinto ng bakuran. Sa maniwala man kayo o sa hindi, bigla nitong sinunggaban si Lolo. Mabilis yun. At ito ang ikinagulat ko, Sir Seth. Kasi nga kung sino pa ang sumunggab, siya pa ang natumba sa lupa. Hindi ko alam kung anong ginawa ng Lolo Abel. Pero nang makalapit itong si Danny, para bang dumulas lamang ito sa katawan ng Lolo at rekta tumba talaga yon. Hindi gumalaw ang Lolo Abel. Kung ano yung posisyon niya ay ganun pa rin ito. Habang si Danny naman napakabilis gumapang patungo sa may likuran. Pero hinarangan yun ni Jerome. Kitang-kita ko kung paano kulamusin ang mukha ni Danny nun. Yun bang parang pusa na bigla na lang sumunggab? Ganun ang nakita ko kay Jerome. Tinig ko pa ang mahina nilang pag-angil na para bang nag-aaway na aso pero mas pantinis pa doon.
Hindi ko na malayan na sa mga sandaling ito. Nasaan yung aswang na itong si Jerome? Nakarating sila malapit sa dagat. Yung tipong kukonti na lang. Mababasa na sila sa tubig. Dito na nagsisisigaw si Danny. Pansin kong hindi ito nakakapanglaban kay Jerome. Hanggang sa noong manghina si Danny ay hinila ni Jerome ang isang paa nito at kinadkad yun patungo sa madilim na bahagi. Si Lolo ay nagsimula na ring maglakad. Sumunod ako sa kanya. Hanggang sa nakarating kami doon sa may magkakasunod na lagay ng bangka. Ito yung mga kahoy na pinagpapatungan ng bangka, Sir Seth. Naroroon si Danny. Sakal-sakal ni Jerome. Noong makalapit na ang lolo, walang ano-anong pinagpapalo ito ng manipis niyang tungkod. Hindi ko lubos mapagtanto na namimilipit ito sa sakit na parabang sobrang lakas na bawat pagtama ng tungkod na yon. Alam mo yon, parang masakit talaga para sa kanya. Parang naglalaro lang naman si Lolo Yun bang tipong parang nagpalo lang na maliit na paslit. Umiiyak si Danny. Nagmakaawa ito na itigil na daw ang ginagawa ni Lolo. Alam mo, hindi ako marahas na tao. May puso ako at marunong maawa. Pero yun lang yung mga taong dapat kaawaan. Pasensya na pero kailangan ka naming patayin. Hindi ko alam kung isa lang bang napatay mong tao. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Wala naman Huwag ka mag-iingay. Hindi ito masakit. Wika ng lolo sabay dampi ng palad nito sa mga mata ni Danny. Napanganga ako nun. Pagkalapat ng palad ng lolo, hindi na gumalaw pa si Danny. Bumagsak ang balikat nito at tuluyan itong natumba sa buhangin. Ultimong si Jerome ay nakita kong parang natakot. Napabundong hininga. Ang sabi pa ni Jerome ay wala na umanong buhay si Danny. Ganun lang kadali ang ginawa ni Lolo. Sadyang napakadelikado daw ni Lolo sa mga uri ng aswang. Delikado talaga kapag may pasaway Bueno, ikaw na ang bahala dito, Jerome Dalit mo sa malayo, yung hindi na matatagpuan ng labi. Tumango naman itong si Jerome. Para bang nagbuhat lang ng kalahating sako ng bigas. Napakalakas nito, Sir Seth. Mabilis ding naglaho ito ng mapadako sa may dilim. Nagtanong naman ako sa kung anong gagawin namin nun. Ayon kay Lolo Abel, aantayin lamang si Jerome sa may kalsada banda. Hindi daw kami uuwi noon, Sir Seth. Uubusin umano ng lolo ang mga abusadong aswang. Siyempre napamura ako sa isipan ko. Wala namang kasing nabanggit ang lolo. Pero nang dumating si Jerome, makalipas lamang ng 2 oras ay tumango ito at sinabing doon naman daw sa isang aswang. Hindi lang nag-iisa daw si Danny sa pagpatay sa mananagat. May kasama pa ito. Doon ko nalaman, Sir Seth, na napagplanuhan na pala nila lolo ang gagawing hakbang noon habang nagiinuman. Pakiramdam ko tuloy parang kwentong lasing lang yun pero may plano pala. Yung kala mo trip-trip lang. Damang-dama ko yung tandem nilang dalawa na sobrang magkasundo ang mga ito. Ako naman noon ay sinakyan ko na lang. Ano pa bang magagawa ko napasama na nga ako. Hindi naman pwedeng umuwi, diba? Hapong-hapuman pero hindi ako nagpapakita ng pagkabalisa. Wala naman kasi akong ginawa noon tapos itong dalawa. Puro puyat pa. Nakakahiya naman sa kanila. Nagtungo kami noon sa Dalakit. Napakasukal noon. Wala namang kabahay-bahay. Niyog, mangga at mga saging ang makikita doon. Hindi ko alam kung bakit dinala kami ni Jerome doon. Wala pa naman kasi itong sinabi. Pero hindi ako sigurado dyan kasi nga baka napag-usapan na rin nila ito ni Lolo. Hanggang sa makarating kami sa isang maliit na pangpang. Itinuro ni Jerome kung saan pinatay yung mananagat. Kasama na doon ang direksyon kung saan naman namamalagi ang isa pang kasama ni Danny. Sa may gilid lamang ng dalampasigan ito na kung saan may matayog na puno ng niyog.
pero nakatumba at halos humalik na ito sa isang malaking bato. Ayon naman kay Lolo, hanggang sa mga sandaling ito umano ay puslitan yun ng mga aswang. May mga bakas pa umano. Naaamoy niya ito. Hindi ko alam kung ano yung mga bakas na yan o mga panahon na yon. Madaling araw noon, may banaag naman. Dahil bukod sa malapit yun sa dagat ay buhay na buhay ang amag ng nakalingay na buwan. Sabi naman ni Jerome, ramdam niya ang aswang sa lugar at batid niyang nakamasid ito sa amin. Kanina pa daw ito nakasunod. Parang naninibago ka naman, Jerome. Hindi ba lagi namang may nakamasid sa'yo? Nang iiba nga lang sa pagkakataong ito kasi nga may kasama ka. Mukhang dalawa. So, subukan mo kayong dumistansya, Jerome. Tapos magkunwari kang wala lang. Sino man itong nasa paligid tuluyan na lang natin. Yun din po ang naiisip ko, Mang Abel. Patay na lang. Wika ni Jerome noon. Pagkatapos ay umalis na ito. Sinundan ko siya ng tingin. Naglakad lamang ito pero ilang saglit lang. Bigla na lang nawala. Napapailing ako noon kasi nga napakabilis niya. Habang si Lolo naman ay nagmungkahi pang magpahinga ako. Parang ako pang walang pahinga noon. Hindi ako umimik. Nagtungo ako sa isang malaking bato. Umupo at sumandal doon. Nakatayo lang si Lolo. Hindi ko man lang nakitang gumalaw. Yun bang parang manikin? Hanggang sa naglakad na lamang itong bigla. Tapos sinabihan akong huwag aalis sa kinaroroonan ko. Ang pagkakasangbit na yon ay napakaseryoso. Kung kaya naman kinabahan ako noon. Alam ko na kasing may mangyayaring hindi maganda. Nag-iisa na lang ako. Parang gusto kong sumigaw. Sinalampak ko ang katawan ko sa bato. Yung tipong walang sasalisi sa akin. Kapag may susunggab, alam kong manggagaling talaga sa abante o harapan. Nagpatuloy lamang si Lolo sa paglalakad. Hanggang sa naglaho na lamang ito bigla. Maiyak-iyak na ako noon. Napakatagal nilang bumalik. Tumakbo ako noon sa dagat. Lumubog ako sa tubig. Hanggang sa noong pasilang ng araw ay doon ko na narinig ang pagtawag ng Lolo. Tapos itong si Jerome ay nakatungtong sa puno ng niyog na nakatagilid noon. Ang sabi ng Lolo ay ba't daw ako naligo? Abay, malay niya din kung nasaan ako, di ba? Uuwi na daw kami noon. Pansamantalang magpapahinga. Bukas o hindi naman kaya sa susunod na linggo, muli kaming aalis. Nabagabag ako noon. Ito kasing si Jerome na makaahon ako sa tubig. Napakarami niyang sugat. Nasa taong anyo ito pero halata talaga na may sugat noon. Basa ang kanyang damit at amoy lansa siya. Nagtanong ako sa kung anong nangyari. Ayon naman kay Lolo Abel, mainit daw masyado ang ulo ni Jerome. Sinabihan niya naman umano na si Lolo nang bahala pero tila ba nakikipagsubukan pa ito ng lakas sa kapwa aswang. Mabuti sana kung nag-iisa lamang yun dalawa daw ang mga ito. Pero hindi daw umatras itong si Jerome. Kahit tihado'y lumalaban. Hanggang sa nakita niya umano na parang papatayin na ito. Saka pa lamang nanghingi ng tulong si Jerome sa kanya. Walang ano-ano namang tumulong ang Lolo kung kaya't naapula kaagad ang mga yon pero yung isa, nakatakas. Hindi ko naman po inaasahan na may biglang susulput Naroroon na at nakakaya namang umatras pa. Kaya sabot na mga kaya ko nakipagsubukan na lang ako. Hindi ko pala kaya. Pero Manong, nakita niyo naman siguro na lamang ako sa isa, no? Hindi. Tagilid ka pa din doon. Kalaki ng katawan nun Medyo nagpapakitang gilas ka kasi. Pinaubaya mo na lang sana. Hindi naman ako makalapit kasi nga wala ka namang reklamo. O wag mo nang uulitin niya na. Hindi ito laro, Jerome. Sinabi mo sa akin ng adikain mo. Sinuportahan ko. Wala naman akong plano pero nakikita ko sa'yo na parang gusto mong patayin yung mga salot dito. Kaya ayun, nagkaroon ako ng interes at sinakyan ko yung gusto mo. Tara na.
Umuwi na tayo. Yung sa susunod, yung balbal naman ha. Pakiramdam ko talaga, Sir Seth, ay sobrang magkasundo nilang dalawa. Nakahanap talaga ng saktong partner itong si Lolo. Yun lang ay base sa pagkakakilatis ko noon. Masaya din ako kahit papano. Kahit man nakakatakot talagang pinagagagawa namin noon. Doon ko palang napagtanto na may aswang palang parang superhero mag-isip noon. Pero nalaman ko ang totoong dahilan ni Jerome kung bakit niya ginagawa ito. Kauri lamang daw nila kasi ito at posibleng dumating ang panahon na pati sila madamay sa pinaggagawa ng mga ito. Sabali ayun na nga. Umuwi na kami. Nang makarating kami sa kalsada, kaagad din namang nakasakay ng pasaheroan. Itong si Jerome sobrang namangha ako. May dugo sa katawan pero yung mga bakas ng sugat niya naglaho. Ang bilis gumaling. Pero ang baho niya dun sa sasakyan. Mabuti na lamang at hindi naman marami ang pasahero. Tapos nagkataon na nasa likod kami banda. Hindi na dumaan si Jerome sa amin. Bumaba na lamang ito nang mapadako ng sasakyan sa kanila. Kami na ni Lolo ang nagtuloy-tuloy noon hanggang sa nakarating na kami sa lugar. Doon ko palang nakitang napagod si Lolo. Doon ko pa din siya nakitang humawak sa balikat ko habang naglalakad. Yung tipo bang ako ang nagiging gabay niya sa daan. Tapos yung tungkod niya hawak ko nun. Sobrang bagal niya maglakad, Sir Seth. Hinayaan ko lang ito hanggang makarating talaga kami sa bahay. Parang inahing manok itong si Lolo na lumilim kaagad sa kanyang higaan. 3 araw pagkatapos noon, itong si Lolo na utusan akong puntahan ng sementeryo malapit sa amin. Tinanong ko siya kung bakit. Ay naman sa kanya, naroroon na daw si Jerome at nagmamasid. Alamin ko lamang umano kung ano bang plano ni Jerome doon sa mga balbal. Napakunot ang mukha ko. Paanong nalaman niyang naroroon si Jerome? Pero sa halip na magtanong ako, hindi na lamang ako umibunon at sinunod ko na lamang siya. Hapon yon tapos itong si Lolo ay abala sa isang pasyente doon na parabang ginanahan sa pagbabalik-balik. Magaling naman na yun pero panay pahilot kay Lolo Abel. Iba kasi makahilot itong si Lolo. Napakabihasa sa mga kalamnan sa katawan. Minsan na nga akong nahilot ng Lolo at ang sarap talaga sa pakiramdam, Sir Seth. Dama ko yung diin ng pagpisil niya. Tapos yung mga kabag, nasasagasaan talaga ng daliri niya. Basta, ang galing niya sa hilot. Nangihilot nga din niya ng buntis pero hindi siya nagpapaanak. Parang halimaw na yun kapag nagpaanak pa, di ba? Bulag Isang biyahe lamang ang sementeryo. Pagbungad ko sa lugar, nakita ko kaagad si Jerome. Napapailing na lamang ako at namamayani ang sangkatutak na katanungan sa isipan ko. Alam ko kasi ang mga sinabi ng Lolo. Bukas o hindi naman kaya sa susunod ng linggo pa ang alis pero bakit sa 3 araw? Ibig sabihin wala talaga ito sa plano. At ang tanong pa doon, bakit alam ng Lolo na naroroon si Jerome sa sementeryo? Binati ko si Jerome. Nagtaka pa ito kung bakit ako naroroon. Sabi ko naman napag-utusan lamang ako ng Lolo na alamin kung anong plano ni Jerome. Alam mo, nakakabaliw na yung Lolo mo, no? Hindi ko naman sinasabi sa kanya mga bala ko pero alam na alam niya. Nakakatakot kalaban yung Lolo mo. Alam mo sa lagay ko noon, habang gumaganti ako sa pamilya na bumalahura sa pangalan namin talagang patay ako kapag hindi pa yun napangunahan ng asawa ko. Wala talaga akong balak makipag-usap sa Lolo mo. Yung asawa ko lang talaga yung bumati kasi kilala niya Kung nagkataon ako, ewan ko na lang. Kung nagtataka ka sa mga bagay patungkol sa kanya ngayon, mas nagtataka ako kahit matagal ko na siyang kasama. Maiba nga tayo. Ano bang plano mo? Tingin ko kasi ikaw lang yung inaantay ng Lolo. Nasabi niya naman sa'yo na sinasakyan ka lang niya, di ba? Ayon naman kay Jerome, hindi niya mahanap ang lungga ng mga balbal. Pakiramdam niya ay taga-ibang lugar ang mga ito. Pupuslit daw doon si Jerome ng mga ilang araw para pag-aralan kung anong kinikilos. Saka pa lamang daw siya lalapit sa Lolo
Yung mga sandaling yun ay hindi siya uuwi. Matapos kong marinig ang mga sinabi ni Jerome, biglang pumasok sa isip ko ang kamangmangan. Nagka-interes akong malaman kung ano ba talaga yung itsura ng mga balbal. Sinabi ko sa kanya na mananatili ako doon. Sasamahan ko siya. Napangisi ito na wari ba'y hindi makapaniwala sa mga sinasabi ko pero sabi ko gusto ko talaga. Sigurado ka ba dyan? Mas nakakatakot ang balbal kaysa sa akin. Tapos hindi mo magugustuhan yung amoy nila. Alam ko naman ang kaibahan partikular sa pahiwatig ng balbal, Sir Seth. Kumpara sa kauri ni Jerome. Yung akin lang talaga nun yung itsura eh. Hindi nakaila sa akin na sobrang baho talaga niya dahil yun naman yung naririnig ko sa mga kwento-kwento. May detalye na ako sa itsura. Pero sa personal ay hindi ko pa talaga nakita yon. At yun ang gusto kong mangyari. Pumayag naman itong si Jerome. Ang sabi ay mag-antay lang daw kami doon. May mga pangilan nilang mga bahay sa malapit. Kadalasan dito mga tindahan ng kandila. Sa labas muna kami pupuslit tapos pagsapit tumano ng mga 10:00 ng gabi. Gagala na kami noon sa loob ng sementeryo. Medyo nag-aalangan ako gawa ng ang tagal pala pero wala na eh. Nakapagbitaw na ako ng mungkahi kaya pinanindigan ko na lang ito. Mabuti at may baon ako noong pera. Tinekwat ko kasi noon ang ilang nakalapag na pera malapit sa altar. Hindi naman ito ginagalaw ni Lolo. May isa pagkapilyo talaga ako, Sir Seth, pero nasa lugar naman. Alam naman ni Lolo na kumukuha talaga ako dun eh. Hindi niya naman ako pinapagalitan. Pumayag si Jerome. Ako naman noon, pananabik, pagkatakot at pagtataka ang baon ko. Halo-halong emosyon. Kadidilim lamang at kami noon ay nasa tindahan ng kandila. Kilala naman pala si Jerome doon. Katunayan ay masayang nakikipag-ugnayan si Jerome sa may-ari ng tindahan na ito. Nakikinig lamang ako pero habang dinadama ko ang diwa ng kwentuang yon. Para bang ginagawa ng paraan ni Jerome na magtungo ito sa usapang kababalaghan. Bigla na lamang kasing nagtanong ito kung may mga balbal pa ba sa lugar. Nakita ko ang pagkagulat noong kausap niyang lalaki. Hindi ito kaagad nakapagsalita. Maya-maya'y sinabi nito na may alam siya sa mga balbal pero iniiwasan nilang ikwento ito. Pero dahil kilala niya si Jerome, sasabihin niya ang totoo. Noong isang araw habang namumulot daw siya ng tunaw na kandila sa loob ng sementeryo, nakakita siya ng gumagapang sa ibabaw ng puntod sa may dulo. Napakabilis umano noon tapos kaagad ding nawala. Pero naroroon ang kakaibang amoy nito. Na para bang may isang puntod na sumingaw. Dahil nakakasulasok talaga. Pangalanan natin ang kausap ni Jerome na antik. Hindi ako sigurado sa nakita ko pero alam kong may balbal na naroroon yung amoy nila eh. May ilang mga nakakita na dito talaga. Lalo na yung mga lasing na pumupuslit yan sa loob. Nagtatatakbo na lang tapos umisigaw. Nagkagulo nga nung isang buwan eh. Yung nasa kanlurang banda. Giba yung puntod at kakalibing lang ng labi nun eh. Nakalahati na lang yung katawan ng naiwan. Sabi aso daw yung tumira. May aso bang kayang baklasin yung isang pader? Eh, wala namang kibo yung mga taga rito. Reputasyon din kasi ng lugar na kasalalay kaya nga iniingatan naming magbanggit patungkol dyan eh. Narinig ko kasi sa mga magulang ko na may mga balbal talaga eh. Aswang nga naman. Hayaan mo, ako lang naman itong kasama ko yung nakarinig eh. Tugon ni Jerome kay Antik. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa. Hanggang sa lumalim na ng lumalim ang usapan. At sinabi ni Antik na madalas daw bumabaho ang lugar pasado 8:00. Tapos babalik ito mga 3:00 na madaling araw nun. Minsan pa nga umano ay hindi nakakatulog si Antik. Dahil bukod sa napakasangsang na amoy, may kakaibang presensya din umano na maalinsangan nun. Itong tindahan na ito,
Yun lang ang pinakamalapit sa sementeryo. Katunayan, ang isang dingding nito ay bahagi na ng puntod.